Napatawag po kayo, Ginoong Pepe. Nakakagulat naman po. Pero tamang-tama dahil wala naman po akong pasok ngayon at nag-aalmusal lang naman po ako. Isang karangalan para sa akin na makausap po kayo. Matagal-tagal na rin po kayong nawala, no? Alam niyo po ba, ano na ang buhay namin ngayon? Sa panahon niyo dati? Ay naku po, napakabilis ng panahon ngayon. At ang dami na pong nabago. Una po sa lahat, alam niyo po ba yung mga ginawa niyo pong mga libro, yung mga akda po niyo? Patuloy pa rin po namin yun na pinapalagahan at pinag-aaralan hanggang ngayon. By the way, ako nga po pala ay estudyante mula sa BPSU, Dinalupian Campus. Bahagi po yun ng curriculum namin. Yung talakayin yung buhay nyo, mga gawa nyo, at mga idol ko nga po kayo kasi ang tapang nyo na magsulat ng mga ginawa ng mga Kastila para sa amin. So, yung pong pakikibaka nyo, ganun din po yung mga sakripisyo at pagmamahal nyo sa bayan. Salamat po ha. Isa po kayong bayani. Hindi lang para sa aming mga Pilipino or para sa mga Pilipino noon, kundi pati po hanggang ngayon. Kasi po, isa po kayo sa inspirasyon naming mga kabataan ngayon. Alam niyo po ba, Ginoong Pepe, na marami na nagbago ngayon sa Pilipinas mula sa panahon ninyo? Opo, nakalaya na tayo at masasabi kong masaya maging Pilipino ngayon. Kahit na may mga pagsubok. Pero nakakalungkot na kahit malaya na, siyempre marami pa rin pong problema ang Pilipinas na iniwanan nyo ngayon. May mga bagong problema na kinakaharap yung Pilipinas ngayon. Na hindi nyo maisip noon. Ang dami na nga pong nagbago dahil sa pag-unlad ng Pilipinas ngayon, tulad na lang po ng technology. Alam nyo po ba yon? Yung internet, yung social media, yung mga iba't ibang cellphone na touchscreen, iba-iba pa po yung camera. As in, sobrang bilis na po ng panahon ngayon. Maaari na po ba or pwede na kayong makipag-usap sa ibang bansa or video call. Ng isang iglap lang, hindi nyo na kailangan lumipad, ganon. Hindi nyo na kailangan pumunta pa, ganon. May mga robot na rin po nagsasalita. May mga iba't ibang sasakyan. At yung mga bahay, ang tataas na po ngayon. Sobrang nakakamangha po talaga ngayon yung pang-unlad ng Pilipinas. Sobra. Pero po sa technology, syempre, meron din pong negative impact. Tulad na lang po ng mga magagandang information sa social media or tamang information. Lalo na po yung mga fake news ngayon. Sobrang dami na pong fake news. Sobrang hirap pong malaman kung totoo po ba yun or peki lang kasi may mga AI na rin po. Maski yung muka or pagsasalita ng tao, nagagaya na rin po. Kaya sobrang hirap na po talaga ngayon social media. Dahil ang dami-dami na po ngayon ng kasinungalingan at diskriminasyon. Pero bukod po sa social media, mayroon din po hamon yung lipunan natin ngayon. Tulad na lamang po ng kahirapan. Yung corruption po. At syempre, yung pagbabago po ng klima tulad po kahapon, sobrang init. Yung mga problema po ngayon, mas lumaki pa po. Pero, magkaiba naman po siya. Tulad po ng corruption, ang hirap pong gamutin. Kasi, isa rin po yun sa kung bakit tayo hindi makaunlad-unlad. Yung sa may yung sa may klima natin, nakakalungkot po. Pero kailangan po namin harapin kung ano man po yung issue. Na kailangan po yung magkaisa, kailangan po namin determinasyon, kailangan po namin magtulungan.
para maging maunlad, mas maging maayos yung bayan natin at sa lahat ng Pilipino. Pero alam niyo po ba, sa gitna po ng mga hamon na yun, naniniwala pa rin po ako na may magandang bukas ang Pilipinas katulad nyo. Ay may mga kabataan, ay mas edukado na at mas may pakialam na kung ano ang magiging lipunan natin. Sorry po. Maraming mga hamon nangyayari sa Pilipinas, pero kaya naman po. Pag-asa naman po. Kasi kahit pa paano po, nananatili pa rin po nagkakaisa, nagmamahal yung mga Pilipino para makamit din po yung pangarap. Mahaba-haba na po sigurong kwento ito, Rizal, pasensya na po. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay patuloy niyong gabayan ang ating bayan at Pilipinas. Ako po ay gusto lang ako. Maraming salamat. Thank you po. Alam, Rizal.